Durugin sila. Paano kung napakarami nila? Hindi makapaniwala si Luo Yunhai. Ngumisi si Zuo Fan. Gamit ito, mula sa kanyang kamay, inilabas niya ang isang dambuhalang gintong bowl ang apoy. Agad kumawala ang nakapangingilabot na lakas nito, dahilan upang manginig sa takot at mapa-atres ang mga banal na katawan na humaharang sa kanila. Anong bagay yan? Bakit nakakatakot ng ganito? Isang dragon breath pill. Ngumiti si Zuo Fan habang nakatitig sa pamilyar na bilog. Noong nasa mortal na mundo pa ako, ibinigay sa akin ng dakilang nuno ng winasak na dragon ang tatlo nito. Bawat isa, taglay ang buong kapangyarihan niya. Isa ang ginamit ko para sa paghihiganti, isa pa laban sa dagat na pumipigil sa langit na si Xiao, at ito ang huli. Nais ko sanang itabi ito para sa matinding pangangailangan, lalo na laban sa kanya. Ngunit dahil sobra ang pagpupumilit ng mga hanggal na ito na mamatay, pagbibigyan ko sila. Hahaha, ipinagpag niya ang gintong bola at pinailang lang yun sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Tumawa si Zuo Fan, isang regalo para sa inyo. Ako si Zuo Fan, at hindi ako nagsisinungaling. Nangako akong dudurugin kayo, at ito ang katuparan noon, hahaha. Pigilan natin yun. Nang maramdaman ng lahat ang nakagigimbal na kapangyarihan ng Dragon Breath Pill, nagsigawan sila at sabay-sabay inilabas ang kani-kanilang pinakamalalakas na kasanayan. Pinakawalan nila ang kanilang mga banal na katawan upang salubungin ang apoy. Ngunit kahit daan-daang banal ang sabay-sabay nagpakawala ng puwersang kayang wasakin ang isang daigdig. Ni hindi man lamang natinag ang gintong bola. Kaunti lamang ang nabawas dito, parang walang epekto. At sa harap ng kanilang nanlilisik na mga mata, bumulusok ang gintong bowl ang iyon. Boom! Yumanig ang mundo sa dambuhalang pagsabog, kasunod ang isang nakapapasong alon ng init. Nilamon ng ginto't winasak na apoy ang buong ika-6 na banal na bundok. Ni hindi nakapang-usap ng huling sigaw ang hukbo ng mga banal bago sila natupok at naging abo. Ang kanilang mga matitibay na katawan ay naglahong parang usok. Mas mabilis pa kaysa noong nilipol ni Zuo Fan si He Haodong. Sa ilang iglap, ang ika-6 na banal na bundok ay naging dagat ng nag-aalab na gintong apoy. Ang maririkit na tanawin, mga marangyang pavilion, lahat ay naging alabok. Isang hampas lamang, at ang makapangyarihang banal na bundok ay binura na sa kasaysayan. Ang tanging naiwan ay ang dagat ng gintong apoy, patunay sa lagim na naganap at sa puwersang nagpasimula nito. Nanlaki ang mga mata ni Luo Yunhai, halos hindi makahinga. Kailanman ay hindi pa siya nakasaksi ng ganoong kalupit na tanawin. Kuya Zuo, kaya pala hindi ka natakot. May tinatagong sandata ka pala. Napangiwi si Zuo Fan. Sayang at yun na ang huli. Sa susunod na makatagpo ako ng mabigat na kalaban, baka kailangan kong magpakumbaba. Pero sa totoo lang, baka wala na ring masyadong katapat ko sa mundong ito, hahaha. Tumango si Luo Yunhai. Napatay mo na ang Panginoon ng ika-6 na banal na bundok. Ibig sabihin, kaya mong makipagsabayan sa sinuman sa banal na lupain. Ikaw lamang sa ating angkan ang may kakayahang humarap sa mga banal na bundok. Ngunit paano kung ang iba pang bundok ay sumugod? Iyan ang dahilan kung bakit ginamit ko ang Dragon Breath Pill upang wasakin ang ika-6 na banal na bundok. Huminga ng malalim si Zuo Fan. Pinakamasamang ugali ng tao ang kanilang duwag na kalikasan, at hindi exempted ang mga banal na bundok. Habang mas malakas ka, mas takot sila. Kung niligtas ko lang kayo ni Ching Cheng at hayaan sila, siguradong magbabalik sila upang maghiganti. Ngunit ngayong pinuksa ko ang mga mayayabang na yon, mapipilitan ang iba pang banal na bundok, na labis na pinahahalagahan ang dangal at pangalan, na kumilos. At gagawin nila ito ng sabay-sabay. Tumango si Luo Yunhai, mabigat ang tinig. Tama, ang banal na lupain ay hindi naiiba sa mortal na daigdig. Ang mga pinuno at emperador, pawang mga mapagkunwari. Para sa kanilang pangalan, itinatapon nila ang katwiran at dangal. Kaya nga winasak ko ang ika-6 na banal na bundok, para takutin sila. Hindi nila alam kung hanggang saan ang kaya ko. At hindi sila basta-basta kikilos dahil sa takot na matulad sa kapalaran ng kanilang mga kasama. Kung magagawa nating patagilan ito kahit 1 taon, sapat na yon upang hintayin ang balita ng mga dragon. Kapag dumating ang oras na yon, saka tayo magkakaroon ng tunay na tsansa laban sa kanila. Sa ngayon, panlilin lang muna ang ating sandata. Napangiti si Luo Yunhai. Parang noong isinangkot ang angka ng Luo at inakala ng Veiled Dragon Pavilion na napakalakas natin.
Gayong wala naman talaga tayong may pagmamalaki noon. Ganoon din ngayon, iisipin ng mga banal na bundok na may natitira pa tayong dragon breath peel, kahit ubos na. Napangisi si Zuo Fan at sabay silang tumawa. Ngunit biglang sumeryoso ang mukha ni Luo Yunhai. Sinabi ni Panginoon He na may kumuha kay Ching Cheng. Ngunit sino at saan dinala? Nagningning ang mga mata ni Zuo Fan. Kung narito siya sa mga banal na bundok, madali lang sanang pinatay ang isang babae. Ngunit ngayon, hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin. Malamang, ang kumuha sa kanya ay isang makapangyarihang nilalang sa banal na lupain. Sa 7 banal na bundok, tanging ang lupaing dragon ang natitira. Ngunit hindi naman sila kumikilos. Baka may nakatagong puwersa, katulad natin. Posible. At kung ganoon nga, mas masahol pa yon. Napabuntong hininga si Zuo Fan, bago tuluyang lumisan matapos lingunin ang naglalagablab na apoy. Halina, saka ko naiisipin ang tungkol kay Ching Cheng. Sa ngayon, kailangan nating ikalat ang balitang ito sa buong lupain ng 8 emperador. Kailangang kunin natin ang suporta ng sambayanan at itatag ang ating pamumuno. Kapag tumugon na ang mga dragon, saka natin dudurugin ang natitirang banal na bundok at bubuksan ang isang bagong mundo. Umalis si Zuo Fan mula sa dagat ng apoy. Sa malayo, isang anino ang tahimik na nagmamasid. Apoy ng dakilang nuno ng winasak na dragon, ibig sabihin, kakampi niya ang mga banal na hayop. Lumingon siya at nakita si Chu Ching Cheng na bahagyang napapahalinging. Umiling ang lalaki. Iba na ang panlasa ng binatang yon, binigay pa ang landas ng isang puno sa babaeng ito. Ha. At saka rin siya nawala. 1 buwan ang lumipas. Nagngit-ngit ang buong banal na lupain sa balitang naglaho ang ika-6 na banal na bundok. Ang pinakamakapangyarihang puwersa ng banal na lupain, winasak lamang dahil sa isang salita. Kahit ang mga dragon, hindi magtatangkang gawin yon. Kaya nilang wasakin ang isang bundok, ngunit hindi nila matatapos ang lahat. Kapag nagsama-sama ang iba, kahit dragon ay malulupig. Kaya't walang sinuman ang nag-isip na may kakayahang kalabanin ang mga banal na bundok. Ngunit ngayon, naglaho ang ika-6 na bundok. Isa lamang ang kahulugan nito, may isang puwersang mas higit pa, kayang lipulin ng isang bundok na tila wala lang, at sapat ang lakas upang pigilan kahit ang mga huling sigaw ng depensa nito. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kapangyarihan sa banal na lupain? Nanguna ang mga tao sa pagtawa at pag-iling. Kalokohang tsismis. Sino namang maniniwala? Mga hanggal. Ngunit nang lumabas ang opisyal na pahayag ng angka ng Luo, nag-ulo ang lahat. Ang tsismis na kanilang ipinagkibit balikat ay biglang napatunayang totoo. Ibig sabihin, totoo ngang naglaho ang isang banal na bundok. At higit pang nakakagimbal, ang bagong tayong angka ng Luo mula sa lupain ng 8 emperador ang siyang may kagagawan. Ganito na ba kalakas ang Luo clan? Kaya na ba nilang haminin at wasakin ang mga banal na bundok kung gugustuhin nila? Ang mga banal na bundok na ginagalang sa libu-libong taon, pinulbos lamang ng isang angka na bagong litaw. Nanlamig ang lahat sa banal na lupain, para bang gumuho ang kanilang nakasanayang pananaw sa mundo. Kung gayon, hindi na pala ganoon katibay ang mga banal na bundok. Dumating na ang kanilang wakas, at may bagong Panginoon na papalit sa kanila. Sa loob ng maluwang na bulwagan ng ika-7 banal na bundok, 6 na matatandang nakaluklok sa kanilang mga upuan ang nakatanaw sa 3 kabataang nakaluhod sa harapan. Yumuko ang 3 ng buong paggalang. Tumango ang pinakamatanda, na may mahabang balbas. Kayo ang maingat na pinili mula sa lahat ng magagaling na alagad upang pumalit kina Shu Tianchuan at 2 pa, at sakupin ang lupain ng 8 emperador. Huwag sana ninyong tularan ang kanilang pagkabigo. Panginoon ng bundok, hindi po namin kayo bibiguin. Sabay-sabay nilang sagot, sabay tipo ng kanilang mga kamay bilang pagpupugay. Napangiti ang mga matanda at tumango. Lubhang nakapanghihinayang ang naging pagkatalo ng pangkat ni Shu Tianchuan, subalit kung mayroong sobra ang mga banal na bundok, iyon ay mga disipulo. Ngayon, mas masusing pagpili ang isinagawa, at ang 3 ito ang pinakamahuhusay sa lahat. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay na sila, ha. Kumaway ang matandang may balbas. 3 araw mula ngayon, lilisan na kayo. Opo, Panginoon ng bundok. Muling yumuko ang 3 bago lumisan. Pagkaalis nila, muling nagsalita ang pinuno. Malaki ang tiwala ko sa mga alagad na iyon. Hindi sila padalos-dalos o arogante.
Sapat na sila upang sakupin ang lupain ng 8 emperador. Tumango ang lahat, ngunit nag-usap ang isa pang matanda na may puting kilay. Matagal nang hindi bumabalik si Matandang He. Para bang hindi lang niya tinutuwid ang tatlong yon. Nakapagtataka rin na wala tayong naririnig mula sa kanila. Nagkatinginan ng iba, kunot ang noo. Ngumisi ang may mahabang balbas at itinaboy ang agam-agam. Hahaha, baka naman lubhang napag-alitan ni Matandang He ang mga iyon at nahihiya nang magbalik. Siguradong nagsisikap sila ngayon upang mapawi ang kanilang kahihiyan. Matagal nga lang bago ganap na mabunat ang ugat ng kasamaan ng angkan ng luho at maibalik ang dangal ng mga banal na bundok. Malamang ay binabantayan lamang sila ni Matandang He. Kaya't walang dapat ay pangamba, hahaha. Nagkatawanan at nagkayayaan ang mga matanda. Subalit, Panginoon ng bundok, masama ang balita. Isang tinig ng takot ang narinig mula sa labas. Kumunat ang noo ng may balbas at sumigaw, ano ang ikinagugulo mo? Iulat mo ng maayos. Panginoon ng bundok, malaking sakuna. Isang kabataang disipulo ang pumasok, tuliro at lupaypay. Bumagsak siya sa tuhod, halos hindi makapagsalita. Nakakabaliw, lubhang nakapangingilabot. Anong ibig mong sabihin? Magsalita ka ng malinaw. Bumangon ang lupain ng 8 emperador. Sigaw ng binata. Napatay ng angka ng luho sina Shu Tianchuan at ang dalawa pa, at isinabat ang kanilang mga ulo sa tarangkahan. Idineklara rin nila sa lahat na dudurugin nila ang 7 banal na bundok. Ano? Nagulat ang 6 na matanda. Pumalakpak sa galit ang may balbas sa kanyang armrest. Kalapastanganan. Naglakas loob ang angka ng luho na patayin ang mga tao ng banal na bundok. At ngayon ay nagbabanta pa sila? Dapat pa nga'y matagal nang pinuksa ang mga yon. Magpadala agad ng mga nakatatanda upang lipulin ang angka ng luho. Ipakita natin sa lahat ng lupain ng 8 emperador ang kaparusahan ng mga mapagmalaki. Nanatiling nakaluhod ang disipulo, nanginginig. Ano pang hinihintay mo? Ipinag-utos ko na, sigaw ng may balbas. Panginoon ng bundok, sa palagay ko'y hindi sapat na ilang nakatatanda lamang ang ipadala. May kinalaman ito sa ika-6 na banal na bundok. Pakiusap, pakinggan ninyo muna. Ha, hindi sapat ang ilang nakatatanda laban sa isang walang kwentang angkan. Sobra na ngayon, nagngit-ngit ang matanda at pinanlisikan ng mata ang disipulo. Sino ang guru mo, ha? At nilalabanan mo pa ang aking kautusan? Nagpugay ang disipulo. Hindi po ako nagtataksil, Panginoon. May isa pa lamang akong balitang kailangang iparating. Pagkatapos noon, kayo na ang magpasya. Salita na, wala na ang ika-6 na banal na bundok. Namulat ang 6 na matanda, hindi makapaniwala. Nabigla ang may balbas at napabulalas, iulitin mo nga. Muling sinabi ng binata ang balita. Namutla ang pinuno at napakapit sa kanyang malalabong buhok. Imposible ito. Sa huli, napasigaw ang may balbas. Ang ika-6 na banal na bundok ni Matandang He ay may napakaraming makapangyarihang tagapagtanggol. Wala ni isa ang magtatangkang sumalakay doon. Lalo na't wala namang kayang durugin ito. Saan mo nakuha ang kasinungalingang ito? Huwag kang magpapakalat ng walang basehan. Nanginginig ang labi ng kabataan. Panginoon, sana nga'y hindi ito totoo. Ngunit ipinadala kong magmasid at nakita ko mismo. Wala na ang bundok, napalitan na ito ng isang napakalawak na dagat ng gintong apoy. Libo-libong milya ang sakop ng alab. Maaari po ninyong silipin mismo upang makumpirma. Flop, bumagsak sa kanyang upuan ang matandang may balbas, tuliro at walang masabi. Kung ganoon, totoo nga ang lahat. Isang makapangyarihang banal na bundok, naglaho, nagdilim ang mga mukha ng matatanda, at dahan-daang lumubog ang kanilang mga puso sa takot. Kung kaya nang giba ang ika-6, paano pa ang natitira? Nang inag ang lahat, ang mga Panginoon ng bundok, na pinapantay sa mga Diyos sa libu-libong taon, baka sa isang iglap ay mabura. Dumagundong ang pangamba sa kanilang dibdib. Sino ang gumawa nito? Nalaman ba ninyo? Kung hindi sila magpakilala, mahirap matunton. Ani ng may puting kilay, nanginginig ang tinig. Tumango ang iba, mabigat ang mga mukha. Nagpugay ang disipulo, mga Panginoon, hindi na kailangang magsiyasat. Dahil ang may salay naghayag mismo. Sino? Sabay-sabay silang napasigaw. Ang angka ng luho mula sa lupain ng 8 emperador, bulong ng kabataan. Ano, mga Panginoon, mula sa pahayag mismo ng Luho clan nang galing ang balita. Ayon doon, nagtungo si Panginoon He sa angkan upang kunin ang kanilang pinuno.
Kaya't nagalit si punong tagapangasiwa Zhuo Fan at nagtungo sa ika-6 na banal na bundok. Hindi lamang niya nailigtas ang kanilang pinuno, kundi buong bundok ay kanyang pinatag. Muling ikinwento ng binata ang nakasulat sa pahayag. Noong una, walang naniwala sa kanilang pagdedeklara ng digmaan. Ngunit ngayong naglaho na ang ika-6, nag-aalab ang buong lupain ng 8 emperador. Nagpupunta ang mga tao sa angkan ng Luo upang tulungan silang gapiin tayo. Itinuturing na tayong kaaway ng lahat. Mga Panginoon, ito ang dahilan kung bakit hindi ko agad inihatid ang inyong utos. Sa ganitong kalagayan, magiging bukas na target ang sinumang ipadala natin, at kung kayang durugin ng Luo clan ang isang bundok, tiyak na kamatayan lamang ang sasapitin ng mga nakatatanda. Ipinakikiusap kong pag-isipang muli ninyo. Nanlilisik ang mga mata ng may balbas, naninigas ang mga kamao. Isang hamak na angka ng lupain ng 8 emperador, naglakas loob na sirain ang isang banal na bundok. May hindi tama rito, ngunit bihira ang ganitong lakas. Maliban na lamang kung, agad na lumingon ang pinuno sa matandang may puting kilay. Nagpatuloy ito, naalala ba ninyo ang matandang alamat? Ibig mong sabihin, ang 10 kataas-taasan ay naglaho, ang 5 hayop ay napuksa, si Xu Jing ay nawala, at nanatili ang mga banal na bundok. Malalim ang tinig ng matanda. Noong lumipas ang mga pinakadakilang nilalang sa sinaunang panahon, ang mga banal na bundok ang pumalit sa pamumuno ng banal na lupain. Ngunit may isang lugar na lagi nating kinatatakutan. Kabli ang salamin ng buwan. Sabay-sabay nilang sambit. Nagpatuloy ang matandang may puting kilay. Tama, ang Panginoon ng kabli ang salamin ng buwan, si Ginoong Shui Jing, ay sinasabing walang kapantay. May ilan sa ating mga tao ang minsang nakainsulto sa kanya, at libu-libong banal mula sa 7 bundok ang biglang nangamatay. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari ni kung sino ang nagudyok. Mula noon, nagtakda tayo ng kautusang huwag kailanman lalabanan si Ginoong Shui Jing at ang kanyang mga tauhan. Paglipas ng maraming taon, habang lumalakas ang ating mga bundok, nawaglit na siya sa alaala. Ngunit ngayong nawasak ang ika-6 na bundok, naalala ko ang babala ng isang nakatatanda. Baka nga, ang angka ng Luo ay kanila? Sabay-sabay silang napasinghap, nanginginig ang kanilang mga puso. Kung totoo man ito, tila sila na mismo ang naghatid ng sariling kapahamakan. Sa pagitan ng mga pader ng isang tahimik na lambak, nakatayo ang isang kabong kawayan. Sa tabi nito'y bumabagsak ang rumaragasang talon patungo sa isang malinaw na lawa, na tila kumukumpleto sa nakabibighaning tanawin. Sa loob ng kubo, isang binatang nakaputi, Wari nasa 20 taong gulang, ang nakaupo habang pinapatugtog ang kanyang gukan. Dumudulas ng banayad ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas, lumilikha ng himig na kumakalat sa buong lambak na Wari nagpapatahimik sa kaluluwa. Damapot nagliparan ang mga ibon at paru-paro, na Wari na halina sa musika. Mula sa kama sa likod ng tabing, may umungol na tinig. Hindi tumigil sa pagtugtog ang binata. Gising ka na? Nasaan ako? Maingat na itinabi ni Chu Chengcheng ang tabing at Lam Ingalinga. Mapatla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagmamasid ng may pag-iingat. Sino ka? Ngumiti ang binata. Binibini, ligtas ka rito. Wala akong balak na saktan ka. Lubha mong inubos ang iyong lakas sa ika-6 na banal na bundok. Naapektuhan maging ang iyong kaluluwa. Mahina ka pa, kaya kailangan mong magpahinga. Hindi natinag si Chu Chengcheng. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sandaling natahimik ang binata bago muling umiti. Napakapag-ingat ng binibini. Nakapagtataka lamang kung paanong nalansikan ng ganoon kadali ni He Haodong upang ubusin ang iyong Yuan Qi. Mabuti na lamang at hindi mo siya labis na pinahalagahan. Kung hindi, higit pa sa Yuan Qi ang mawawala sa iyo. Isang bagay na ipinagkaloob pa sa iyo ng iba. Pero ipinapakita lamang nito kung gaano kabuti ang puso mo. Naiintindihan ko kung bakit may nagbigay niyon sa iyo. Anong sinasabi mo? Wala, mga lumang alaala lamang. Nagpatuloy siya sa pagtugtog. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Shui Jing, at ganyan din ako tinatawag ng lahat. Ang lugar na ito ay tinatawag na Mirror Moon Cottage. Maaari kang manatili rito nang walang sinumang gugulo sa iyo. Matamang tinitigan siya ni Chu Chengcheng. Ibig mong sabihin ikinukulong mo ako rito. Umiling si Shui Jing. Hindi, iniimbitahan lang kitang maging panauhin. Kung aalis ako, hindi mo ako pipigilan. Siyempre hindi.
Tinutupad ko ang aking salita. Tumango si Chu Cheng at bahagyang ngumiti. Kung sisirain mo yon, isa kang aso. Hindi lang basta aso, kundi isang asong babae. Tumingin siya ng mariin. Hahanapin ko si Zuo Fan. Huwag mo akong hahadlangan. Agad siyang lumipad paalis ng kubo, patungo sa kalangitan. Nanatiling tumutugtog si Shui Jing, parang walang nagbago. Habang palayo, muling napakunot ang noo ni Chu Cheng. Wala akong pakialam kung sino ka, pero hindi mo ako mapipigil. Hahanapin ko si Zuo Fan, at siya mismo ang magpapasya tungkol sa iyo. Kung mabuti ka nga, babalikan kita para magpasalamat. Pero, masyado kang misteryoso para pagkatiwalaan. Lumipad siya ng lumipad, tumawid ng 10 bundok sa loob ng 1 oras, ngunit ni anino ng tao'y wala siyang nakita, ni bakas ng kabihasnan. Anong lugar ito? Bakit walang sinuman? Gusto niyang makakita ng taong mapagtatanungan ng direksyon papunta sa angkan ng luho. Ngunit makalipas ang 6 na oras, lalong bumigat ang kanyang katawan. Nagsisimula na siyang mapagod, lalo pat tindi ng sikat ng araw ang sumisalab sa itaas. Nakakita siya ng isang sapa sa lambak at nagpa siya na bumaba. Ngunit bago pa siya makainom, may narinig siyang himig ng gukan. Kung may musika, may tao. Agad siyang naglakad papalapit, inalis ang tabing, at pumasok sa kubo. Paumanhin, maaari ko bang napatigil siya? Nandoon si Shui Jing, patuloy na tumutugtog ng gukan. Ngumiti ito, binibining Chu, bumalik ka na? Sa lagay mong yan, mas mabuti pang magpahinga ka. Bakit ikaw na naman? Bakit ako nandito? Malinaw na umalis ako kanina. Umiling si Shui Jing na may ngiti. Mariing nagbigay galang si Chu Cheng bago mariing tumalikod. Palm, muli siyang lumipad palayo, habang nanatiling tumutugtog si Shui Jing. Lumipas ang 12 oras. Pagod man ngunit matatag, muling huminto si Chu Cheng sa ere nang marinig na naman ang pamilyar na tugtugin. Hindi, imposible. Pinilit niyang huwag paniwalaan ang naririnig. Ngunit nang bumaba siya, nandoon na naman ang lambak at si Shui Jing, kasama ng kanyang gukan. Binibini Chu, malumanay na sabi ng binata, mas makabubuting magpahinga ka. Sa patuloy mong pagpipilit, lalo ka lamang manghihina. Galit na nanginginig ang mga kamay ni Chu Cheng. Niloko mo ako. Sabi mo'y hindi mo ako ikukulong, pero inilagay mo ako sa isang ilusyon. Itinigil ni Shui Jing ang pagtugtog, ngumiti at tumitig sa kanya. Binibini Chu, wala akong inilagay na anumang array. Nangangako ako sa ngalan ng aking Dao Heart. Kung ganoon, bakit hindi ako makaalis? Dito sa Mirror Moon Cottage, lahat ay ilusyon, kayamanan, kapangyarihan, pag-ibig, galit. Ang mga ito ang talagang bumabalot at nagtatali sa puso ng tao. Hindi array ang pumipigil sa iyo, kundi ang sarili mong damdamin. Kasabay ng mga salitang yon, naglaho si Shui Jing, iniwan ang kanyang tinig na umaalingaw sa lambak. Magpahinga ka, binibini Chu. Babalik ako makalipas ang ilang araw. Ingatan mo ang sarili mo. Hintay, pakawalan mo ako, ngunit ang tinig lamang ang lumutang sa hangin. Muling sinubukan ni Chu Cheng, paulit-ulit na lumipad sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa bawat pagtatangka, siya'y bumabalik pa rin sa parehong lambak. Pagod na pagod, inubos niya ang lahat ng lakas hanggang sa mawalan ng malay at bumagsak. Ngunit bago pa siya lumapat sa batuhan, biglang nagbago ang paligid, nasa kama na naman siya sa loob ng kubo. Kinabukasan, nagising siyang muli sa parehong tanawin. Ang talon, ang awit ng mga ibon, at ang kubo. Pinanawan ng ginhawa ang kanyang puso at napalitan ng kaba, sapagkat alam niyang hindi siya makalalaya. Sa isang mataas na taluktok, pinagmamasdan siya ni Shui Jing, may ngiti ng panlilinlang sa labi. Lahat dito ay ilusyon. Ang kayamanan at dangal ay pawang usok. Maging si Chu Cheng, na may mabuting puso, ay hindi makaalpas mula sa sariling mga tanikala, paano pa kaya ang iba? Tunay ngang walang pag-asa ang mundong ito, hindi ba, Sword Heart? Sumagot ang lalaking nasa kanyang tabi, isang nasa katanghaliang gulang, na matalim ang mga mata at ang kaliwang manggas ay hungkag, animoy nilalamon ng hangin. Maaaring tila walang pag-asa, ngunit ang kapalaran ay hindi maaaring hatulan ng mga langgam. Tanging ang kalooban ng langit ang nagpapasya. Nanatiling may kumpiyansang ngiti si Shui Jing, worry siya ang may hawak ng lahat ng sagot, at siya'y umalis. Ngunit si Sword Heart ay nanatiling nakatitig, mabigat ang tingin. Sisimulan na ang huling yugto ng kalooban ng langit.
Tap, tap, isang daliri ang marahang tumama sa mesa, tanda ng malalim na pag-iisip ni Zuo Fan. Mabilis na pumasok si Li Jingtian sa silid at agad siyang tinanong ni Zuo Fan. Ano ang balita? Tagapamahalang Zuo, wala pa ring bakas kay Ginang. Shu, kahit saan ko hanapin, hindi ko siya matagpuan. Malungkot na ibinaba ni Li Jingtian ang ulo. Napayuko rin si Zuo Fan, naglalakad paikot habang nag-iisip. Hindi ganoon karami ang may kakayahang sumalakay sa banal na kabundukan at makuha ang isang tao. At lalo pang kakaunti ang makakagawa nito nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi ko talaga maisip kung sino ang nasa likod nito. Mayroon bang sino man sa banal na Dominion na may ganitong lakas? Nabahala si Li Jingtian. Baguhan man siya sa banal na Dominion, sapat na ang mga tsismis na kanyang narinig upang malaman kung gaano kalakas ang mga puwersa rito. Para sa kanya, ang banal na kabundukan ang rurok ng lahat. Kaya't sino ang may tapang at lakas na magnakaw ng tao sa ilalim mismo ng kanilang ilong? Hindi maaaring isang walang kayarian lang. Tagapamahala Zuo, usisa ni Li Jingtian, maaaring may mga nakatagong dalubhasa ba sa banal na Dominion? Umiling si Zuo Fan. Kung nakatago sila, ibig sabihin ay iilan lamang ang nakakaalam. Oo, may ilang mga ligaw na banal na kilala ko, ngunit wala ni isa sa kanila ang kayang pantayan ang banal na kabundukan. Lalo pa ang kumuha ng tao mula sa kanila. Maliban na lamang kung, elderly, sino ang mas mataas sa mga banal? Nagniningning ang mga mata ni Li Jingtian. Mga pinuno, nanigas ang mukha ni Zuo Fan. Nakaharap na siya noon sa ilang mga pinuno, at may isa roon na labis niyang kinatatakutan, yaong hindi kailanman nagpakita. Pinipilit niya ang sariling maniwala na matagal na silang naglaho, o kaya'y mahina na upang lumantad. Ngunit nang makasalubong niya ang ilan, nayanig ang kanyang paniniwala. Hindi dahil hindi sila matagpuan, kundi ayaw nilang matagpuan. At kapag sila ang naghanap sa iyo, wala kang kawala. Ang pagkuha ba kay Chu Chengcheng ay tuwirang dagok laban sa akin? Napabuntong hininga si Zuo Fan. Hindi siya natatakot mamatay, ngunit ang may sama ang mga inosente, iyon ang tunay na kinakatakutan niya. Hindi na siya nag-iisa ngayon. Biglang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan ang tila kulog na tinig. Ang tagapamahala ba ng Angkang Luo, si Zuo Fan, ay naririto. Ako si Hiyun Shan, ang ikapitong Panginoon ng banal na kabundukan, at nais kitang makausap. Nota ng tagapagsalin, hindi siya konektado sa ika-6 na Panginoon. Magkaiba ang kanilang apelyido. Nayanig ang buong angka ng Luo. Napakurap si Zuo Fan, ikapitong Panginoon ng kabundukan. Dumating agad? Tagapamahala Zuo, kabadong bulong ni Li Jingtian, hindi pa rin kumikilos ang mga dragon. Ano ang gagawin natin? Nag-isip sandali si Zuo Fan bagong umiti ng malamig. Kalma lamang. Ang katotohanang sila mismo ang lumapit at hindi agad umatake, patunay na sila'y nag-aalangan. Marahil ay nabahala sila sa Dragon Breath Peel. Basta't panatilihin natin ang kapanatagan, hindi sila kikilos laban sa atin. Tara, salubungin natin sila. Handa na po, tagapamahala Zuo. Magkasabay silang lumipad papunta sa tarangkahan ng lungsod. Nang dumating sila, bumulaga ang nakakatindig balahibong tanawin, daan-daang nilalang na umaapaw ang lakas, nakapaligid sa pintuan ng angkan. Pawang mga banal, sa unahan, 6 na matatandang may kapangyarihan, ang mga Panginoon ng kabundukan. Sinipat ng pinakamatanda, isang nakahabang balbas, ang lahat ng tao, at bakas sa kanyang mga mata ang pagdududa. Gayon din ang iba. Paano nangyari ito? Ang angkan ng Luo ay ng mga pangkaraniwan. May ilang mga nasa antas ng emperador na may lakas, ngunit wala ni isa ang maaaring itapat sa banal na kabundukan. Kung gayon, bakit sila nag-aksaya ng oras sa isang angkan na wala man lang sariling banal? Ngunit hindi may kakaila, ang angkan ng Luo ang Samira sa ika-6 na kabundukan. Nagbulungan ang 6. Anong palagay mo? Karaniwan lamang. Walang kapantay ni Sir Shui Jing. Kung dakilang guro nga siya, dapat may mga alagad siyang kasing galing. Wala namang ganito rito. Ang lahat ng misteryo'y nakapaloob sa tagapamahala Zuo Fan. Siya raw mag-isa ang nagpabagsak sa tuktok ni Old He. Kung siya lang ang alagad ni Shui Jing, subukin natin. Kapag may kaugnayan siya kay Sir Shui Jing, palampasin na lang natin. Sa pinakamasama, siya ang mamuno sa lupain ng 8 emperador. At saka, si Old He ang nanggulo, hindi tayo.
Tumango ang lahat, parang mga alipieres na nagmamadaling magpakitang gilas. Ngunit tumikim ang pinakamatandang puti ang balbas. Ngunit, kung walang kinalaman si Sir Shuijing kay Zuo Fan at sa angka ng luho, at pawang pagpapanggap lamang ito, hindi natin sila maaaring palampasin. Hindi tayo maaaring year-okan ng mga uod na ito. Kung hindi, sino pa ang matatakot sa atin? Nagkakasundo silang lahat, mahina ang hinaharihan, malakas ang iniiwasan, mga tipikal na siga. Whoosh! Dumating sina Zuo Fan at Li Jingtian, at nabigla ang anim. Si Zuo Fan, isang foundation establishment cultivator lamang, masahol pa sa kapansanan. Ngunit ang kakayahan niyang lumipad ay patunay na higit pa roon ang kanyang tunay na lakas. Nag-iba ang mukha ng mga matatanda. Kailangang mag-ingat sa kanya. Umubo si Hiyunshan bago nagsalita. Ako ang ikapitong Panginoon ng banal na kabundukan, Hiyunshan. Ikaw ba ang tinatawag na tagapamahala, Zuo Fan? Ako nga, ngumiti si Zuo Fan. Ano ang sadya ninyo sa aming angkan? Bakit, hindi ba alam ni tagapamahala Zuo? Tumaas ang kilay ni Hiyunshan, malamig ang mga mata. Huwag mong sabihing hindi mo narinig, ang lahat ay nagsasabing ikaw ang nagpabagsak sa ika-6 na kabundukan. Tumango si Zuo Fan na may ngiti. Hindi ko na kailangang marinig, sapagkat totoo yun. Ako nga ang gumawa, hayop, ang bilis sumagot. Halos mapamura si Hiyunshan, ngunit pinilit panatilihin ang tikas at nagkunwaring humanga, taas pa ang hinlalaki. Namula sa galit ang iba pang matatanda. Ang walang takot na sagot ni Zuo Fan ay nagsasabing hindi siya natitinag, kahit napapalibutan ng daan-daang banal. Tila ba wala siyang pakialam sa banal na kabundukan, dahil mas makapangyarihan ang nakasandig sa kanya. Dapat na ba tayong umatras? Kung tutuusin, hindi naman atin ang gulo. Si Old Hilang ang may atraso. Hindi natin kailangang makipagpatayan sa isang misteryosong nilalang. Unti-unting umurong ang karamihan, ngunit biglang sumigaw si Hiyunshan. Kung si tagapamahala Zuo mismo ang umamin, ako'y magiging tapat din. Ano ba ang nagawa ng ika-6 na kabundukan upang ika'y magalit ng ganyan? Bilang isa ring kasamahan sa 7 kabundukan, nararapat lamang naming malaman. HMP, hindi ba't kaya lang tayo narito'y upang sukatin ang kanilang kakayahan? Bakit bigla kang nagiging makatarungan? Kung totoong alagad nga siya ni Shuijing, maaari nitong sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Bahala ka na sa iyong kabundukan, huwag mo lang kaming idamay. Nais nang umatras ng lahat, at hinayla pa ng matandang mahaba ang balbas ang manggas ni Hiyunshan, pahiwatig na lumisan na bago mahuli ang lahat. Ngunit kumalas si Hiyunshan at nagkunwaring matuwid. HMPH. Naghahanap lamang kami ng paliwanag. Matalim ang tinig ni Zuo Fan. Paliwanag. Ang angka ng luho ay tumulong sa inyong mga disipulo na ayusin ang lupain ng 8 emperador upang magkaroon ng kapayapaan. Ngunit dumating si Panginoon He upang dukutin ang aming pinuno, pahirapan ang aming mga tao at ikulong. Sa tingin ba ninyo'y kaya kung palampasin yun? Nagkunwari ng gulat si He Haodong. Si He Haodong ang gumawa. Napahinto maging ang mga banal. Ano ba yan? Huwag kang magpanggap na hindi mo siya kilala. Magkakasama tayo sa isang panig, bakit biglang parang hindi ka kasali? Tagapamahala Zuo, tanggapin ninyo ang aking taos-pusong paghingi ng paumanhin. Yumuko si He Haodong. Hindi ko alam na ganyan siya. Kasuklam-suklam at walang utang na loob. Kung nalaman ko lamang, matagal ko na siyang pinutol. Patawarin ninyo ako. Palm, tagapamahala Zuo. Tumalikod si Hiyunshan at umalis, kunway banal at marangal. Matamang tumitig si Zuo Fan at bahagyang tumango bilang tugon. Walang hiya talaga ang taong ito. Pinanood ng lahat ang matandang tuso habang nagsasalita ito ng samut-saring palusot, at pagkatapos ay basta na lamang tumalikod na para bang walang nangyari. Tama. Kung nag-aatrasan sila dahil kay Zuo Fan, hindi ba't lumalabas na takot ang mga banal na bundok? Nasaan ang dangal natin? Paano na ang karapatan nating mamuno sa banal na dominion? Ngayong patay na si He Haodong, ginawa nilang panangga ang pangalan nito para palabisang may dignidad pa rin ang mga banal na bundok. Ang banal na bundok ay marangal. Hindi kami nandito para apihin ang mahihina o magnakaw. Kung alam lang namin noon, matagal na sana naming pinigilan ito. Isa itong palabas para makuha ang simpatsya ng masa. Ngunit ang tunay na usapin ay si Zuo Fan. Kung siya nga ay may kaugnayan kay Sir Shuijing,
Mas mabuti ng isakripisyo si Hihaodong kaysa madamay ang buong banal na bundok. Kaya't itinulak nila ito bilang kasalanan ng isang hakbang na tumama ng 3 ibon. Ang anyo ni Hiyunshan ay palaboy ng salita, ngunit ang totoo'y inililigtas lamang niya ang sarili. Matanda ka na nga, pero marami ka pa ring tusong pakana. Kahanga-hanga, napabuntong hininga ang ibang matatanda sa kanyang pag-alis na mayabang. Sila na siyang tuktok ng banal na Dominion, tagapangalaga ng pinakamahalagang yaman at naglalakbay sa daan patungo sa antas ng mga sovereign. Noon, nakabatay sa talino't pakikipag-usap ang kanilang lakas, ngunit ngayon, habang tumataas ang kapangyarihan, mas pinili nilang dumiretso kaysa magsayang ng panahon. Ngayon lamang sila muling nakakita ng isang pinunong gaya ni Hiyunshan na marunong magpaikot ng sitwasyon. Ngunit habang umurong ang mga banal na bundok dahil kay Zhuo Fan, isang dagandong ang biglang pumailan lang mula sa kalangitan. Mga walang hiya, anong ginagawa ninyo sa angkan ng luho? Nasa ilalim sila ng aking protection. Kasunod ang isang ugod ng dragon. Isang gintong buntot na 500 metro ang haba ang bumagsak na tila tibak, tina-target ang mga banal na santo. Napasinghap ang ilan sa mga mahihinang santo sa bigat ng lakas. Anong uri ng kapangyarihan ito? Dragon Sovereign. Nang inag ang 6 na Panginoon ng bundok. Sa takot, sabay-sabay nilang pinakawalan ang kani-kanilang gintong banal na katawan. Ginamit nila ang buong lakas upang salubungin ang buntot. Bam! Umalingaw-ngaw ang pagbangga. Parang nagwasak ng kalangitan, nagdilim ang lahat na worry, nagkapira-piraso ang langit. Naatras ng 5 hakbang ang 6 na Panginoon ng bundok, bitbit ang mabigat na mukha. Boom! Mula sa dambuhalang dragon, lumitaw ang isang matipuno at matikas na lalaki, nakatindig sa alapaap. Ang bawat tapak niya ay lumilikha ng 2 itim na guwang na tila mga butas sa kalawakan. May ngising nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ha ha ha! Mga matanda, kulang kayo ngayon. Hindi ba't karaniwan kayong 7 ang bumubuo ng 7-star Sacred Sword Array laban sa akin? Dragon Sovereign, bakit ka nandito? Mariing sumingkit si Hiyunshan. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin? Ang mga dragon ay hindi na dapat tumapak sa lupaing ito ng tao. Kung hindi, muling magbabalik ang digmaan ng 7 banal na bundok at ng lahi ninyo. At ano ngayon? Ano ngayon? HMPH. Ngumisi si Hiyunshan nang may pang-uuyam. Nakalimutan mo na ba ang sakit ng nakaraan? Ilang dragon ang nagbuwis ng buhay noon. Oh, kulang kami ng 1 bundok ngayon, ngunit sapat ang 6 para tapusin ka. Bumalik ka na sa lupain ng mga dragon kung ayaw mong maulit ang massacre. Ha ha ha, malalakas ang salita mo. Humalakhak ang Dragon Sovereign. Marami nga ang namatay noon dahil sa inyong mga pakana. Ipinaglalaban kami sa mga lupain ng 8 emperador. Sa lugar na hindi amin, at doon kami winasak. Hindi kayo mas malakas sa amin, ginamit lang ninyo ang mga Formesion para pahinain kami hanggang maubos. Kaya kami nagbuwis ng dugo, at ganoon din ang mangyayari ngayon. Nasa lupain ito kayo ng tao, dito kayo malilipol. Sigaw ni Hiyunshan. Mali, ngumisi ang Dragon Sovereign. Ngayon, ang lupain ng 8 emperador ay hindi na sa inyo kundi sa amin, parang aming bakuran. Hindi na namin kailangang habulin kayo sa iba't ibang teritoryo. Diretso naming dudurugin ang mga bundok ninyo. Hindi kami natatakot sa harapang labanan, pero kayo ang siguradong magdurusa. Bakuran daw, ha, mariing sagot ni Hiyunshan. Ang lupain ng 8 emperador ay para sa mga tao. Ikaw ay sumuong lamang sa kumunoy. Oh, mahihina ang mga tao roon, parang mga insekto, pero kaya kanilang tuklawin hanggang sa mamatay ka. Huwag mong akalaing papanagan ka nila. Tapos na, ngumisi ng may pang-uuyam ang Dragon Sovereign at humarap kay Zhuo Fan. Saka nagbigay galang na ikinagulat ng lahat. Tagapangasiwa Zhuo, narinig kong hawak mo ang buong lupain ng 8 emperador. Ako'y lubos na humahanga. Ngayon, malinaw na sa akin kung saan nakatayo ang banal na bundok. Patawad kung natagalan ako dahil sa ilang sagabal. Nakakahiya ka, Dragon Sovereign. Matagal ko nang inaasam na makasama ka. Ngayon, ikinagagalak kong nandito ka na. Yumuko rin si Zhuo Fan. Nanlaki ang mga mata ni Hiyunshan at ng matatanda. Zhuo Fan, tagapangasiwa Zhuo, tumingin ng may pang-uuyam ang Dragon Sovereign. Ayon sa napag-usapan noon, dumating kami ng buo upang harapin ang banal na bundok. Isang hukbong may 1 milyong dragon,
kabilang ang 3,000 santo, 12,000 emperador, at daan-daang libong harit mandirigma. Malaya silang nagmarcha sa lupain ng 8 emperador, walang nakahadlang. At ito'y lahat salamat kay tagapangasiwa Zuo, ha ha ha. Nanginginig ang mukha ni Hiyunshan, galit na sumigaw, Zuo fan. Pinagtaksilan mo ang lahi ng tao at pinapasok ang mga dragon. At tawag mo sa sarili mo'y tao pa rin? Siyempre, dahil kailan may hindi ko sinaktan ang aking sariling lahi. Ngumisi si Zuo fan. Samantalang kayo, nakatindig sa tuktok ng banal na bundok, ninanakawan ang lahat ng yaman at sinisikil ang mga kultibador na parang mga insekto. Tao ba kayong may tuturing? Ang panalo ninyo laban sa mga dragon ay dahil tinulungan kayo ng buong banal na Dominion, ngunit matapos ang digmaan, pinahirapan ninyo pa rin ang 8 emperador. Hindi ninyo man lang pinahalagahan ang kanilang sakripisyo. Hindi kayo karapat-dapat mamuno. Ngumisi siya habang nanlalait, ako'y ipinanganak sa lupain ng 8 emperador. Lumakas ako sa pag-agaw, hanggang sa maging demonic emperor. Hindi ako utang na loob kaninuman, ni itinuturing na kapantay ang iba. Lahat ay nakuha ko sa sarili kong kamay. Hindi man ako natutong magmahal, natutunan ko namang mapuot, lalo na sa inyong mga taga-banal na bundok. Bakit kayo lamang ang may pribilehiyo sa pinakamahuhusay na yaman, gayong walang ginagawa? Kahit ang mga kulang sa talento sa banal na bundok, basta't ipinanganak doon, may lakas na agad. Samantalang ang 8 emperador ay kailangan pang magpasa ng higit kalahati ng kanilang yaman sa inyo bago matulungan ang sarili nilang bayan. At kaming mga palaboy na kultibador, mga basurang tira-tira lang ang natatanggap. At ano ngayon? Kapangyarihan ng lahat sa banal na Dominion. Ang mahina ay walang karapatan. Kung gusto ninyo, kunin ninyo. Sigaw ni Hiyunshan. Tumango si Zuo fan at pinalakpak ang kamay. Tama ka, naunawaan ko lang ito nang maging isang emperador ako. Ang mga nasa ibaba, masayaman o miserable, ay parang langgam lang sa mga nakatataas. Kung nais baguhin ang kapalaran, hindi dapat magnakawan sa isa't isa, kundi haminin ang pinakamataas na tuktok. Kaya ngayon, ginagawa ko ang sinabi mo, nagnanakaw, ngunit sa inyo mismo, ha ha ha. Namula si Hiyunshan sa galit. Demonyong Zuo fan, traidor ng sangkatauhan, isinama ang mga dragon para durugin kami. Ngunit mariing winika ni Zuo fan, kaya tigilan mo ang paghiwalayin kami bilang tao o dragon. Sa akin, dalawa lang ang mayroon, kaaway at kakampi. Noon, ginamit ninyo ang mumo ng yaman para pag-awayin ang mga kultibador ng 8 emperador. Noong umatake ang mga dragon, ginawa ninyo silang panangga, kunway sa ngalan ng pagkakaisa ng tao. Ngayon, hawak ko na ang buong 8 emperador at ang lahi ng dragon. Nagbuklod kami sa iisang layunin, at kayo lamang, mga banal na bundok, ang aming kaaway. Kalokohan, hindi lahat ay kagaya mong Gaaman na ipapahamak ang tao para sa mga dragon. Sigaw ni Hiyunshan, maraming ang tumanggi noong una, tugon ni Zuo fan, ngunit nang ipahayag kong gagawin kong digmaan laban sa banal na bundok, at ang lahat ng yaman at kasanayang itinago ninyo ay magiging sa kanila, nagkandara pa silang sumama. Ano, sabay-sabay na napasigaw ang mga eksperto ng banal na bundok, nanlalamig ang kanilang mga likod. Nang makita ang maiitim na anyo ng mga nakapaligid, bahagyang ngumiti si Zuo fan at nagkibit balikat. Bakit ganyan ang ayos ninyo? Kung ako man ay nakaalam, hindi ba't likas sa tao na hindi niya gugustuhing mag-udyok ng ibang lahi para labanan ang sarili niyang kapwa? Kung dumating man sa ganito, dapat tanungin ng gumawa kung ano ang nagawa niyang mali upang siya'y pagkaisahan. Kung ibinahagi niyo lamang ang inyong yaman at ang mga mataas na paraan ng kultibasyon sa mga tao sa lupain ng 8 emperador. Sana'y nagkaroon sila ng pag-asa na umangat. Sa ganoong paraan, hindi na sana sila napilitang kumapit sa ganito. Nasaan ang dangal at kabutihan kung ipinaglalaban mo ang isang puwersang ni hindi man lang nagpapakain sa iyo? Kayo mismo ang nag-anyo ng kapalaran ninyong ito. Mariing umiling si Hiyunshan, ang tinig ay puno ng paniniwala. Hindi, ang banal na kabundukan ay dapat manatili magpakailanman. Walang sinumang dayo ang dapat makapasok at gumambala. Kami ang nasa tama, Zuo fan. Inaamin kong kakaiba at pambihira ang iyong talento, ngunit hindi ka kabilang sa amin. At dahil mas higit kang kapansin-pansin, mas kinakailangan kang puksain, upang mawala ang banta sa aming kabundukan. Kailanman, hindi ito magbabago. Napabuntong hininga si Zuo fan.
At sa gayon, kayo mismo ang naghuhukay ng sariling libingan. Ang tubig na hindi dumadaloy ay kailangang pasiglahin, kung hindi magiging agnas. Napakatagal ninyong nasa rurok. Ang inyong mga alagad ay namuhay sa kasaganahan. Ngunit dahil hindi nakaranas ng paghihirap, nawala ng kakayahang umunlad. Iyan ang ugat ng inyong kawalan ng kahit isang tunay na kataas-taasan, kahit pa sandamakmak ang inyong mga banal. Anupat kayo'y mga sagapa lamang sa yaman, na may mas marami lang na yuan chi kaysa sa iba. Sa totoo lang, kayo ang sumasakal sa hinaharap ng lahi ng tao. Kayong lahat ang tunay na salarin. Kumuyam ang panganihiyun siyan. Ang banal na kabundukan ay nagsasanay gamit ang pinakamalakas na pamamaraan. Hindi kami lumalabas basta't may sapat na yaman, upang lubusang maunawaan ang Dao. Iyan ang pinakamabilis na daan patungo sa antas ng kataas-taasan. Sa halip na ikalat ang mga yaman ng pira-piraso, inilalagak namin ang lahat sa pinakamahuhusay na talento upang walang masayang. Siyempre, kailangang manumpa ang mga kultibador na ito sa banal na kabundukan. Sa pamilya lamang dapat manatili ang lakas. Tumawa si Zuo Fan, mga palusot lamang. Pagkatapos ay sumigaw siya, Shangguan Fiction. Halika, humakbang si Shangguan Fiction, at ipinatong ni Zuo Fan ang palad sa balikat nito. Hindi siya ang pinakamagaling. Karaniwang talento lang, ngunit kaya niyang lumaban sa karamihan ng inyong mga banal kahit isa lamang siyang emperador. Gusto niyo bang subukan? Mapanuyang tumawa si Hyun Shan. Imposible. Ang pagitan ng mga antas na iyon ay hindi matatawid. Kahit ang 8 emperador ay walang kakayahang saktan ng isang banal. Subukan natin. Itinulak ni Zuo Fan si Shangguan Fiction pasulong. Tumapat ang isang disipulo ni Hyun Shan, agad na pinalabas ang kanyang banal na katawan. Isa ito sa pinakamahina naming banal. Bibigyan kita ng pagkakataon, kaya, boom! Bumungad ang nakabibinging pagsabog, pinutol ang kanyang pagmamagaling. Sa isang iglap, naglagablab na pulang liwanag at bumutes ng malaki sa banal na katawan ng disipulo. Umubo ito ng dugo bago tuluyang bumagsak, naglaho ang kanyang katawang banal. Anong? Napatitig ang lahat, habang bumabalik sa katawan ni Shangguan Fiction ang pulang imahe ng espada. Sorang sword mark, lubos ang aking pasasalamat. Pagbalik sa tabi ni Zuo Fan, yumukod si Shangguan Fiction. Natulala ang matatandang nakamasid. Paano nagawa iyon ng isang emperador? Humalakhak ang Dragon Sovereign. Talagang kahanga-hanga ang mga tauhan ni Steward Zuo. Narinig ko na mula sa aking matatanda na ang mga tao mo'y higit pa sa karaniwan. Kayang makipagsabayan sa aming mga dragon, marahil ay malampasan pa nga. Ngayon, kitang-kita ko na, hahaha. Ngumiti si Zuo Fan. Salamat, Dragon Sovereign. Pagharap sa natigil ang mga nakatatanda, idinagdag niya, siya ang pinakamahina sa aking mga tauhan. Ngunit sa pamamagitan ng karanasan, natuklasan niya ang sariling sining ng espada. Ang Dao at sining ng pakikipaglaban, kapag pinagsanib, ay higit pa sa kayang akalain ng sinuman. Ang pananatili niyo sa inyong kabundukan at ang pagtatambak ng yaman ay isa lamang malaking kabalbalan. Kung may kaunting karunungan lang kayo, sana'y ibinahagi ninyo kaysa ipinagkait. Mariing tumingin si Hyun Shan at nagwika, Zuo Fan, Dragon Sovereign, magkita na lang tayo sa larangan ng digmaan. Napailing si Zuo Fan, hanggat hindi sila nadudurog, hindi titigil. Sige, hayaan natin silang makita ang tunay na lakas ng ating alyansa. Ngumiti ang Dragon Sovereign, Steward Zuo, hindi lamang kami ang narito. Tumugon din ang maraming espiritual na halimaw sa panawagan ng mga banal na hayop. Wawasakin natin ang banal na kabundukan. Tumango si Zuo Fan. Talagang mapagkunwari ang mga tao. Gusto nila ng walang hanggang tagumpay, ngunit galit sa lahat ng itinuturing nilang masama. Kapag hinuberan ng lahat ng pagkukunwari, sila rin ang nagiging demonyo. Hahaha, nakakahiyangang tawagin ang sarili kong tao. Kung gayon, bakit hindi ka na lamang sumama sa amin? Taglay mo ang katawang pinino ng nuno ng dragon at ang bisig ng kilin. Hindi ka na tao, ngumiti si Zuo Fan. Marahil nga, ngunit nais ko pa ring manatiling makatao. Bakit? Tanong ng Dragon Sovereign. Hindi ba't kakutsa mo lamang ang likas na pagkatao? Oo, pero, humugat siya ng hininga, itinuro ang mga taong nasa lungsod. Hindi na ako nag-iisa, hahaha. Nagbalik ang banal na kabundukan upang maghanda para sa digmaan. Maitim ang mukha ng mga matatanda, at nagsalita ang isa,
Matandang He, tiyak na ba na makikipagdigma tayo? May kinalaman kaya si Zuo Fan kay Sir Shui Jing? Umiling si He Yunshan. Malabo, malamang tinulungan lamang siya ng mga dragon para pabagsakin ang ika-6 na kabundukan. Walang kaugnayan kay Sir Shui Jing. Bakit ka sigurado? Dahil si Sir Shui Jing ay parang anino, hindi mahagilap, hindi matitinag. Kung siya man ang gumalaw, kaya niyang burahin ang aming 7 kabundukan ng mag-isa. Ano pat hihingi siya ng tulong sa mga dragon? Ang paglitaw ng Dragon Sovereign ang patunay na ang nasa likod ni Zuo Fan ay ang mga dragon, hindi si Shui Jing. May punto ka, tugon ng isa. Ngunit nagbuntong hininga ito, ngunit ang mga dragon ay hindi rin naman maganda. Nawala na tayo ng lupain ng 8 emperador, na siyang ating pananggalang. Ngayon, wala tayong pagpipilian kundi lumaban ng lantaran. Malaki ang magiging kapinsalaan natin. Mariing kumuyam ang kamao ni He Yunshan. Wala tayong magagawa kundi makidigma. Kung ito lamang ay para sa paghihiganti o dangal ng banal na kabundukan, maaari pa tayong umatras. Ngunit narinig ninyo ang plano ni Zuo Fan, nais niyang ibahagi ang lahat ng dahilan kung bakit nangingibabaw ang ating kabundukan sa banal na lupain. Kapag natalo tayo, mawawala ang ating kapangyarihan sa buong lupain. Hindi natin maaaring pahintulutan ito. Tumango ang lahat. Ipinaglalaban mo ang aming yaman? Mangarap ka. Mabilis na nagsiuwi ang 6 na Panginoon ng kabundukan upang maghanda. At nang mawala sa kanila ang mga lupaing hawak ng 8 emperador bilang pananggalang, ang mismong banal na kabundukan ang naging pangunahing larangan ng digmaan. At di naglaon, sumiklab ang digmaan. Napakakitid ng lugar para sa napakaraming mandirigma. Kaya't ang labanan ay naging isang madugong karnabal ng kamatayan. Ito ang unang dakilang digmaan sa banal na lupain, mga tao, mga dragon, mga espiritual na halimaw, at mismong banal na kabundukan. Sa bawat dagandong ng kalupaan, sa bawat nakapangingilabot na alon ng enerhiya, unti-unting bumabagsak ang mga mahihinang kultibador at dragon, mga unang biktima ng malaking kapahamakan. Nagtindig ng mga harang at pagtatanggol ang 7 banal na kabundukan, samantalang sina Zuo Fan at ang Dragon Sovereign ang nanguna sa malupit na paglusob. Malakas ang mga tagapagtanggol ng kabundukan. Kaya't nagawang hadlangan ang mga dragon at magdulot ng matinding pinsala. Subalit matiisin si Zuo Fan, dahan-daang pinuputol ang kanilang depensa, hinihintay ang pagdating ng hukbo ng mga espiritual na halimaw. Taglay ang sikretong talaan ng 9 na libingan, batid niya ang lahat ng anyo ng mga banwang depensa. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nawasak niya ang 6 na kabundukan ng kanilang mga depensang pader. Tuluyan ang nag-alimpuyo ang mga halimaw, nilimas ang lahat ng kanilang madaanan. Gumuho ang hukbo ng banal na kabundukan. At sa harap ng malakas na alyansa ni Zuo Fan, tila ba unti-unting nadudurog ang matagal ng pamamayani ng banal na kabundukan, ang pader na nakatindig sa loob ng milyon-milyong taon. Sa kasagsagan ng kaguluhan sa larangan, biglang lumitaw ang 9 na anino sa himpapawid, taglay ang titig na nakapanlulumong at lakas na lagpas pa sa sinumang banal na naaninag sa kabundukan. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang lumamon sa mga sigaw ng kamatayan at walang humpay na labanan sa gitna ng digmaan. Wala nang makarinig kahit ang sariling tinig. Milyong mga dragon, malalakit maliliit, ang nagtakip sa langit. Ang kanilang mababangis na mga kukoy nagkakalas ng laman at buto, ginugupit ang mga kaaway na warrior mga basahan. Sa lupa, daan-daang libong higanti ang hamarang sa kanila, tila mga Diyos ng digmaan na nagpigil sa kanilang paglusob. Habang umaalingongaw ang iyakan at daing, unti-unting naglaho ang mga higanti, kasabay ng pagbagsak ng ilang mga dragon na butas-butas ang katawan, lumalapag sa dugo ang lupa. Ang daigdig ay nabalot ng bangkay, babad sa dugo, subalit wala nang may pakialam. Ang lahat ay abala sa pagpatay at pagkalas ng buhay ng kabilang panig. Walang awang kalupitan ang nagpasiklab ng kabaliwan sa bawat mandirigmang naroroon. Whoosh! 2 alon ng itim na espada ang gumuhit, at 2 higanti ang sabay na bumulagta. Hawak ang kanyang demonyong espada. Buong tikas na nagmarcha si Zuo Fan sa anyo ng kanyang banal na katawan. Para sa kanya, wala ni isa mang alagad ng banal na bundok ang maituturing na kalaban. Si Dan Qing-shen at ang kanyang mga kapanalig ay walang kakayahang magpalitaw ng banal na katawan, subalit sapat na ang kanilang mga natatanging tanda ng emperyal upang maipantapat sa mga maagang santo.
Samantala, ang Angkang Luo ay nakatutok laban sa mas mahihinang puwersa ng banal na bundok. Bagamat puno ng mga eksperto ang banal na bundok, labis na payat at marupok ang Angkang Luo upang tuluyang mangibabaw. Ang mga puwersang mula sa lupain ng 8 emperador na dumating upang makisawsaw, ngayoy wala nang halos makalaban. Lintik, napakarami palang eksperto ng Angkang Luo. Habang pinagmamasdan ang walang patid na pagdanak ng dugo, napabuntong hininga ang isang hari ng espiritu bago napaigtad, ano ba ang ginagawa natin dito? Wala naman tayong magagawa, nilinggan niya ang mga kasama, at nang akmang sasali sa labanan, biglang sumagi sa isip nila ang matinding panganib. Kahit isang ligaw na pag-alo ng enerhiya ay sapat ng pumulbos sa kanila. Sadyang mahina sila para sa ganitong antas ng digmaan. Mga pain lamang sila mula sa simula. Wala tayong puwang dito, sabi ng isa, umiling habang nagmamasid. Mas mabuti pang maghintay tayo hanggang matapos, saka tayo maghalungkat ng mga labi. Siguradong marami silang dalang kayamanang maaaring mapasakamay natin. Ano't nakatayo pa kayo riyan? Hindi ba't tutulong kayo? Isang sigaw ang dumagundong, dahilan upang yumuko ang kanilang ulo. Yang Miss Luo, kapos kami sa lakas upang makatulong, sagot nila. Sinong nagsabing makikipaglaban kayo? Tumulong kayo sa likuran. Hindi nyo ba alam kung gaano karaming gamot ang kinakailangan, at kung gaano karami ang sugatang kailangang alagaan? Kailangan namin ng tulong, kaya huwag kayong nakatayo lang at nanunood. Logistic. Kumaibat ang mukha ng isa, Yang Miss Luo, kami mga hari ng espiritu. Hindi ako tinawag na Ravager ng hilagang gubat, nang walang dahilan. Kung gagawin ninyo kaming tagapaglingkod, dumating kami rito para lumaban sa banal na bundok. Hindi para, kung gayon, sige, lumaban kayo. Sanggal ni Luo Yunchang, itinuro ang malagim na eksena ng digmaan, pumili kayo ng kalaban at ipakita ang inyong tapang. Ibibigay ko pa sa inyo ang isang banal na bundok kung makayanan ninyo. Paglingon nila sa kalawakan na ng mga bitak at hukay, na ang mga katawan ay nagliparan at mga bisig at hitay nagkahiwa-hiwalay, napalunok sila ng mariin. Kami na lang po ang bahala sa mga sugatan, pati na sa logistic. Ang unahan ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan. At mabilis silang umalis na nakatungo ang ulo. Mga bayani rin sila sa kani-kanilang mga lupain at umaasang maitatala ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Ngunit ngayong naharap sa tunay na digmaan, malinaw ang katotohanan, masyado silang mahina. Napabuntong hininga si Shuanga, Ate Yunchang, nais lamang nilang magkaroon ng pagkakataon na makilala, ngunit napakasakit ng mga salita mo. Sobra silang mapagmataas. Isang pinuno ng maliit na lugar, tapos tatawagin ang sarili na Ravager ng hilagang gubat. Dumating sila para sumausaw sa dangal. At iniligtas ko sila mula sa isang walang saysay at mangmang na kamatayan. Malamig ang ngisi ni Luo Yunchang, saka tumingin kay Zuo Fan, hindi siya tulad ni Zuo Fan na batid ang kanyang halaga, marunong magkubli o manguyam kung kinakailangan. Ang isang pinuno ay dapat marunong umangkop, ganyan namumuhay ang Angkang Luo. Kung kaya mong igupo ang daigdig, gawin mo ito sa isang hampasan. Tumango si Shuanga, si Kuya Zuo'y malapit nang maabot ang rurok, at kapag dumating ang oras, siya'y lilito, bam, sa hampas ng dambuhalang gintong buntot, napaurong ng 5 hakbang ang 6 na Panginoon ng bundok. Humagalpak sa pang-uuyam ang gintong dragon, mga matandang hanggal, wala na ang banal na bundok, at gayon din kayo. Wala na kayong pag-asa, nanlamig si Hiyunshan habang pinagmamasdan ang digmaan. Lalo pang nababawasan ang kanyang mga tauhan sa bawat saglit. Ang puwersa ni Zuo Fan, kasabay ng mga espiritual na hayop at mga dragon, ay nagtagpo sa isang alyansang hindi pa naganap kailanman. At ngayoy Warrior tuluyang iginupo ang banal na bundok. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit biglang nagsama ang mga hayop na ito. Kailanman ay hindi sila nagkaroon ng ugnayan. Lumayas na tayo, matandang sigaw ng isang nakahabang balbas na matanda. Nilinggan niya at nakita ang iba pang mga nakatatanda na tumatango. Habang may buhay, may pag-asa pa, dagdag ng matanda, nakahawak sa kanyang balikat. Nawala na ang banal na bundok, ngunit hindi iyon ang katapusan. Dapat tayong mabuhay upang muling magbalik. Matanda, talo na tayo. Umalis na tayo. Nang inag ang labi ni Hiyunshan at madiing pinisil ang kanyang kamao bago tumango. Banal na bundok, umatras.
Sila ang unang tumakas, at ang mga alagad na noon pa man ay nawalan ng loob, agad ding nagsitakas. Walang iiwanin, habulin sila. Umatungal si Zuo Fan, walang balak bigyan ng pagkakataong makapagtago ang kaaway. Siya ang nanguna sa paghabol, at sumunod ang lahat sa isang baliw na pagdagsa. Pinalipad ng Dragon Sovereign ang kanyang buntot. Saka sumugod mula sa likuran upang habulin ang anim na matatanda. Hahaha, akala ninyo makakatakas kayo ng ganoon kadali? Dragon Sovereign, huwag kang maging malupit. Sanggal ni Hiyun Shan, pinipilit itago ang takot sa kanyang tinig. Ang Dragon Sovereign ay pinakamakapangyarihan sa lahat ng dragon, nasa tugatog ng 12 antas ng espiritual na hayop isang kalahating kataas-taasan. Noong nakaraang digmaan, pinagsanib ng 7 banal na bundok ang kanilang mga lakas at mga formasayon upang makaisa laban dito at bahagyang magwagi. Ngunit ngayong mahina na sila, wala na silang panlaban. Hindi nila kayang tapatan ang kalahating kataas-taasan. Humanhil ng mapang uyam ang Dragon Sovereign, malupit. Ako raw ang malupit, nakalimutan na ba ninyo kung paano ninyo nilipol ang aking mga kaangkan noon? Ngayon, kayo naman ang magtatangkang tumakas. Boom! Sa hampas ng kanyang buntot, nagbitak ang kalangitan. Pilit na hinarang ng 6 ang hampas, ngunit wala nang malulusutan. Sa huli, sila'y tiyak na malilibing, kung hindi man sa mga kuko ng Dragon Sovereign, ay sa bangis ng nagkakaisang hukbo. Isang mapait na kabalintunaan, mamatay sa mismong taktika na minsan nilang ginamit. Sa desperasyon, nagpaubaya sila sa kapalaran. Bam! Isang dambuhalang alo ng espada ang hamampas sa buntot ng Dragon Sovereign at itinaboy ito. Nabuwal ang Dragon Sovereign, gamulong ng maraming beses bago nakabawi. At sa kanyang buntot, nakita niya ang dugo. Ano? Mayroon pa palang kalahating kataas-taasan sa mga tao? Whoosh! Isang matandang biglang lumitaw, may maikli at pulang bigete. Nakabalot siya sa mapulang liwanag, at ang kanyang mga matay matalim na tila tumutusok, hanggang sa mismong Dragon Sovereign ay nakaramdam na parang binutes ang kanyang kaluluwa. Nayanig ang mga mata ng Dragon Sovereign. Hindi siya basta kalaban, isa siyang makalumang kapangyarihan. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingawngaw at malalakas na alo ng enerhiya ang dumagsa sa buong digmaan. Naharangan ang pangkat ni Zuo Fan ng isang nakakasilaw na liwanag at hindi sila makausad. Nang hamupa ang alikabok, 7 anino ang lumitaw, iba't iba ang edad, ngunit bawat isa'y nagtataglay ng nakakikilabot na lakas. Payak ang kanilang anyo, ngunit sa isang iglap lamang ay kaya nilang magdala ng kapahamakan. Mga kalahating sovereign, nanigas ang katawan ni Zuo Fan, at tila nang hina ang kanyang mga binti. Hindi niya akalaing may 7 kalahating sovereign pala ang banal na kabundukan. Ang kanilang antas ay katumbas ng Dragon Sovereign, mga pinakamataas na santo, ngunit daigdig ang pagitan. Sapagkat ang pagkaunawa nila sa Dao ay umabot na sa rurok, isang bagay na hindi matutularan ng karaniwang santo. Hindi ba't sinabi ng Dragon Sovereign na wala nang ganoong nilalang sa 7 banal na bundok? Nakarating siya sa ika-6 na banal na bundok at wala siyang nakita roon na may ganoong lakas, kaya niya inihagis ang Dragon Breath Peel. Bakit ngayon lamang lumitaw ang 7 ito? Nakatayo si Zuo Fan, walang magawa. Sobra ang lakas ng mga iyon, at ramdam ito ng mga dragon at ng mga espiritual na hayop. Kaya hindi na sila umusad. Handa na sanang durugin ng mga halimaw ng Sacred Mountains, ngunit biglang pumasok ang 7 ito upang hadlangan ang walang habas na pag-atake. Napatitig pabalik ang mga disipulo, at namutla. Mayroon pala tayong mga ganyang eksperto? Bakit hindi ko alam? Nawala ang kanilang lakas ng loob at kahit ang isip na tumakas ay hindi na nila maisip. Amang Zuo, may kakaibang pamilyar sa kanila, mahinang bulong ni Sword Child. Napasikip ang mga mata ni Zuo Fan at tumango. Oh, para bang ang aura ng 5 banal na espada. Nanigas ang mga mukha ni na Dan Shen, Merong Lai at ng iba pa. Pinag-aralan namin ang mga banal na espada at kabisado na ang kanilang lakas. Tumatalon, lumilipad, nagbubukas ng langit, pumuputol at winawasak, naririto lahat ang mga iyon. Ngunit higit na malalim kaysa sa aming kapangyarihan. Hindi ito usapin ng antas ng kultibasyon, kundi ng kaliwanagan sa landas ng espada. Tumango si Sword Child, oo, bilang pinagsama-sama ng 5. Ramdam ko mismo ang landas ng espada na kanilang dinadala, tila pisikal na presensya.
Kaya sila tinatawag na kalahating sovereign. Ang aking apocalyptic sword path ay umabot sa ganoong antas, ngunit hindi ito ang oras para lumaban. Ama, dapat ba tayong umurong? Hindi natin ang magpapasya. Nakatitig si Zuo Fan sa pitong yun. Napabuntong hininga rin ang iba. Ang digmaan ay titigil lamang kung gugustuhin ng malalakas. Kaya nilang magwasak sa loob ng larangan, ngunit ngayong lumitaw ang pitong kalahating sovereign. Nawala ang lahat ng kanilang kalamangan. Ngunit, kakampi ba sila ng banal na kabundukan? O ikatlong puwersa, nag-umigting ang tensyon ng lahat. Boom! Biglang yumanig ang langit nang bumagsak ang isang dambuhalang katawan sa lupa. Namilog ang mga mata ng lahat, ang sugatang Dragon Sovereign, ang pinakamatindi nilang mandirigma. Hirap itong bumangon, at agad nakilala ni Zuo Fan ang uri ng mga sugat nito. Whoosh! Bumaba ang matandang may pulang bigete. Naging seryoso si Zuo Fan. Sumpa, isa pang kalahating sovereign. Bumalik ang anim na Panginoon ng bundok na may ngising mapagmataas. Alam nilang para sa kanila tumulong ang mga eksperto. Hindi sila makapaniwala sa biyayang bumuhos sa pinakahuling sandali. Walo silang hindi matitinag na eksperto ang panig sa amin. Ha ha ha, galit na sumigaw ang Dragon Sovereign, sino ka? Bakit mo sila tinutulungan? Tahimik lamang ang pulang biguteng matanda, gaya ng iba. Napansin ni Zuo Fan ang kanilang malamig na pagwawalang bahala. Alam niyang hindi sila dumating para patayin sila, kundi upang pigilan lamang ang lubusang pagkawasak ng banal na kabundukan. Maaaring makalayo sila, walang sinumang nais lumaban sa walo. Dragon Sovereign, marahil dapat. I don't care. Sigaw ng Dragon Sovereign, hindi pinansin si Zuo Fan. Ang alitan sa banal na kabundukan ay magtatapos ngayon. Ang anim na yon ay dapat mamatay. Mga dragon, wasakin sila. Wag! Sigaw ni Zuo Fan, ngunit huli na. Isang tingin lamang ng pulang biguteng matanda, at gumalaw na sila. Lumabas ang mga dambuhalang katawang banal. Bawat isa'y may hawak na espada, may naglalagablab, may nagyayelo. Hawak ng pulang biguteng matanda ang isang pulang espada na yumanig sa langit. Napalibutan si Dragon Sovereign ng walo at sabay-sabay silang humiwa. Nang inig ang mga mata ng Dragon Sovereign, nagliyab sa galit, ngunit agad bumukal ang dugo ng damapu ang walong hiwa. Nang gawasak ang katawan ng higanteng Dragon Sovereign, dumagsa ang dugo. Ang ilang bahagi nagyelo, ang iba na may natuyuan ng dugo, at ang natitiray abo. Halos mabingi ang lahat sa hiyaw ng kanilang isip. Hay hindi maaari. Sa isang kisap mata, naglaho ang pinakamalakas na dragon. Alam na ni Zuo Fan na ganito ang kahihinatnan, at lalong bamigat ang kanyang puso. Ang walong yun ay higit sa bilang at talino ni Dragon Sovereign. Ang pagharap sa walo na kapantay ng kanyang antas ay tiyak na pagpapatiwakal. Mali ang pagkalkula ng Dragon Sovereign, hindi lamang sila basta kalahating sovereign, kundi mga alagad na umabot sa rurok ng 5 banal na espada. Mga tauhan sila ng mismong Sword Sovereign. Kaya't walang kahirap-hirap nilang napatay si Dragon Sovereign. At sa kanyang pagbagsak, nawala ng saysay ang mga dragon. Whoosh! Muling bumalik sa harapan ng lahat ang walo, inurong ang kani-kanilang katawang banal, at naghintay. Tumango si Danching Shen, ang 5 landas ng espada. Ngunit nasa tugatog na sila, mariing sabi ni Zuo Fan. Kung naririto lamang ang Invincible Sword, maaabot niya rin yun. Sumpa, ngunit ngayong 8 silang parang Invincible Sword ang humaharang sa akin. Napakahirap, sumang-ayon ang iba. Sa mortal na mundo, sapat ng bangungot ang isang Invincible Sword. Ngunit ngayon, 8 sila. Tiyak nilang kahit maging kalahating sovereign sila, wala pa rin silang magagawa laban sa mga halimaw na ito. Mga henyo silang lahat, ngunit ang 8 ito'y mga halimaw na wala ng kapantay, gaya ng Invincible Sword, iisa sa bilyon. Bagaman pareho ang landas ng espada, ang layo ng pagitan ay hindi masukat. Nanginginig ang kamao ni na Danching Shen. Sila ang tugatog ng sining ng espada na nais nilang lagpasan. Nabingi ang lahat sa katahimikan. Ang biglaang pangyayari hindi agad nasaklo ng kanilang isipan, ang makapangyarihang Dragon Sovereign, basta na lang bumagsak, ang matibay na katawan ay hindi nakapigil sa 8 espada. Nagngangalit ang mga dragon, nag-aapoy sa paghihiganti. Subalit ang kaya lamang nilang gawin ay higpitan ang kamao. Samantala, si Hyun Shan ay nagningning sa tuwa, nag-uumapaw sa galak sa pagdating ng mga makapangyarihang nilalang mula sa itaas.
Pagpapala ng langit, biyaya ng mga ninuno. Agad lumapit ang matatanda at magalang na yumukod. Ginoo, maaari ba naming malaman ang inyong dakilang pangalan? Utang namin ang buhay ng sagradong kabundukan sa inyong pagliligtas. Ngunit isang nakabibinging sigaw ang sumabog mula sa ibaba. Halang ang kaluluwa. Pinatay mo ang aming dragon, Sovereign. Hindi ka makakatakas, patayin sila. Gamulong ang ugong ng galit ng buong hukbo. Nagsibalik sa kanilang tunay na anyo ang mga dragon at sabay-sabay na sumugod sa 8. 1,000,000 halimaw na sabay na rumaragasa. Ngunit hindi natinag ang 8, malamig lamang ang tingin. Napakuyom ang kilay ni Zuo Fan at sumigaw. Tumigil kayo, tigilan na ito, hindi ito tama. Ngunit baliw na sa hinagpis ang mga dragon, wala na silang naririnig. Boom! Isang dambuhalang alon ng espada ang bumagsak mula sa langit, at sa isang kisap mata, ang hukbo ng dragon ay naging durog na laman, nagbagsakan bilang ulan ng dugo at pira-pirasong laman. Ang malalaking katawan ng mga dragon, na minsang pinagmamalaki ang tibay, ngayoy naglahong parang pin-ira-pirasong karne. Nanginginig si Zuo Fan sa pagkagulat. Namutla at nangisay ang lahat. Maging ang mga tao ng sagradong kabundukan ay natigilan. 1,000,000 dragon na wala sa isang iglap. Doon lamang nila napansin ang isang lalaki, nasa gitna ng himpapawid, isang nasa kalagitnaang edad na wala ang kaliwang kamay. Sabay-sabay na yumukod ang 8 kalahating sovereign. Isa pang half-sovereign. Napalunok si Zuo Fan. Mariing napatingin. Mas nakatatakot pa kaysa sa 8 yun, isang antas na higit pa. Pinagmasdan ni Dan Qingshen ang isang armed na lalaki, mabigat ang dibdib. Kung ang 8'y gaya ng invincible sword, ang taong ito'y higit pa, isang halimaw na lumampas sa hangganan. Hindi katulad ng 8, taglay niya ang isang espada na kahawig ng kanila ngunit may kakaibang kaibahan. Lalong nagdulot ng pagtataka kina Dan Qingshen at iba pa. Matalim ang titig ni Sword Child. Ama, mas lalo kong ramdam ang pagkakakilala sa kanyang aura. Ganoon din ako, pero bakit? Bulong ni Zuo Fan. Namana nila ang 5 landas ng espada, ngunit siya'y tila iba. Malaya, ngunit hindi. Napangiwi si Zuo Fan bago muling kumalma. Hindi, imposible. Hindi kaya, siya na nga ba? Imposible, baka ako'y nag-iisip lamang ng labis. Nababalot ng sindak, galit, at pangamba ang lahat habang nakatitig sa bagong dating. Ngunit malamig ang mga mata ng lalaki. Tama na, itigil na ang labanan. Magkaisa ang 2 panig. Sabay nakahinga ng maluwag ang lahat. Nagdiwang si Hyun Shan na iligtas ang sagradong kabundukan mula sa tiyak na paglipol. Napabuntong hininga si Zuo Fan. Mabuti na lamang at hindi panig ng mga kalaban ang mga dumating, kung hindi tapos na sila. Ngunit kasabay ng kanyang ginhawa, dama rin niya ang bigat. Kung ang 8'y isa ng malaking paakit, mas lalo na ngayon. Mas mainam nang hindi sila lumaban. Sayang lamang ang pagkamatay ng Dragon Sovereign. Subalit hindi lahat ng kasama nila ay kasing hinahon niya. May mga mangmang pa ring walang alam sa panganib na kanilang kakaharapin. Hoy, sino ka ba? Malapit na naming wasakin ang sagradong kabundukan at sasabihin mo bang huminto kami? Isang sigaw mula sa nagkakaisang hukbo ng tao at dragon ang umalingaw-ngaw. Napatingin si Zuo Fan, isa itong emperador mula sa lupain ng mga emperador. Akala'y nakalalamang sila dahil milyon ang kanilang bilang laban sa iilan. Ang totoo'y sabik lamang siya sa kayamanan ng kabundukan. Nais ni Zuo Fan na pigtasin ang leeg nito sa galit. Hangal, hindi mo ba nakikita? Sa lakas nila, wala tayong magagawa. Kung gusto mong mamatay, huwag mo na kaming idamay. Alisin siya sa aking paningin. Ayaw ko nang makita pa. Sanggal ni Zuo Fan. Agad siyang kinaladkad ng isang kasapi ng angka ng luo. Parang asong itinapon. Ngunit pilit pa rin siyang nagsisisigaw. Steward Zuo Fan, anong kasalanan ko? Bakit mo ito ginagawa? Lalong lumamlam ang mga mata ni Zuo Fan. Mas lalo kang dapat mamatay dahil sa iyong kamangmangan. Sunugin siya hanggang sa abo. Atas ay susundin. Hinayla ng mga tauhan ng kaawa-awang emperador patungo sa kanyang wakas. Habang hindi pa rin niya nauunawaan ang kanyang kasalanan. Samantala, ngumisi ang lalaking isang armed. Ako si Sword Heart, kanang kamay ni Ginoong Shui Jing. May tatutol ba? Si Ginoong Shui Jing. Sabay na napabulalas ang mga matanda ng sagradong kabundukan at si Zuo Fan. Ang iba'y nagtataka kung sino yun.
Hindi ko pa narinig ang pangalang yun, malakas ba siya? Nagbulungan ang mga tao, nakatitig sa siyam. Hindi man nila kilala ang pangalang Shui Jing, batid nilang kung ganito ang kanyang mga tauhan. Hindi matatawaran ang kanyang kapangyarihan. Lumapit si Hiyunshan at magalang na yumukod. Utang namin kay Ginoong Shui Jing ang aming pagliligtas. Habang buhay naming tatandaan ng sagradong kabundukan ang kabutihang ito. Ngunit ni hindi man lang siya nilingan ni Sword Heart. Napansin ni Dan Shen ang titig ni Zuo Fan, pati na ang pagtatakang nag-uumapaw sa karamihan. Kaya't nagtanong siya, Steward Zuo, kilala mo ba ang Ginoong Shui Jing? Wala ni isa mang nakatatanda ng sagradong Dominion ang nakakakilala sa kanya. Bahagyang tumango si Zuo Fan, pinipisil ang mata. Ang dakilang pangalang yun ay matagal nang nalimot ng Dominion, sapagkat hindi niya hangad ang katanyagan. Paano mo siya nakilala? Pumikit sandali si Zuo Fan at napabuntong hininga. Paano ko siya hindi makikilala? Sapagkat siya ang aking naging guro. Ano? Nabigla si Dan Shen. Si Steward Zuo, may ganoong guro. Halos himatayin si Hiyunshan sa narinig. Kung gayon, ang mga makapangyarihang ito'y naririto para tulungan siya. O kami, ano ang aming gagawin kung siya pala ang kanilang panig? Nagkatinginan ang matatanda ng sagradong kabundukan at si Hiyunshan, balisa at walang masabi. Ngumiti lamang si Sword Heart. Lalo itong nagpalito sa anim na matanda. Ginoong Shui Jing, hindi ka pa rin makakalimot sa sigalot ng milyon-milyong taon. Una mo kaming panyanabik, ngayoy ibinabaon mo kami sa kawalan ng pag-asa. Tagapamahalang Zuo, ano bang nangyayari? Tanong ni Dan Shen na litong-lito. Hindi ba't kakampi natin si Ginoong Shui Jing, dahil siya ang guru mo? Hindi ganoon ka-simple. Mababang tinig na tugon ni Zuo Fan, tinatawag ko lang siyang guro dahil sa tingin ko'y nararapat, pero hindi yon dahil sa kapwa naming pagkilala. Sa totoo lang, nagkaroon lang kami ng ilang pag-uusap, hindi totoong pagtuturo. Kaya masasabi kong parang guru ko siya, ngunit hindi ganap. Nabahala si Dan Shen. Anong ibig mong sabihin? Tagapamahala Zuo, magsalita ka ng malinaw. Napakalakas ng mga tao ni Shui Jing, hindi natin sila kayang banggain kung gugustuhin nila. Kailangan naming malaman kung paano sila tratuhin. Kung tutuusin, para lang tayong mga estranghero. Mas mabuti kung iiwas kayo. Tumango si Zuo Fan. Matagal nang nangyari ito. Noong nasa Radiant Stage pa lamang ako, isang langgam sa harap ng mga tao sa Sacred Domain, bata pa ako at arogante. Marami akong nakaaway. Dumating ang araw na muntik na akong mapahamak. Sugatang-sugatan, at doon ako napadpad sa Mirror Moon Cottage. Doon ako iniligtas ni Ginoong Shui Jing at pinagaling sa loob ng 2 linggo. Sa panahong yun, tinugtog niya ang kanyang chin, nakipaglaro ng chess, at nakipag-usap tungkol sa landas ng demonyo. Noon ko lamang bahagyang nauunawaan na ang landas na yun ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban at pandarambong. Kung hindi dahil sa 2 linggong yun, malamang ay nagwakas ako ng wala sa tamang isip, gaya ng 4 na demonyong mapagbalak. Tumango si Dan Shen. Ibig sabihin, naging mabuti siya at nagturo sa iyo, kaya itinuturing mo siyang guro. Umiling si Zuo Fan. Hindi. Noon isa lang akong pasaway na binatilyo, walang karapatang ituring siyang kaibigan. Nakikinig lang ako sa kanya. Masasabing mas naging malapit pa ako kay nakatatandang Yuan, sapagkat nakapagbahaginan kami ng karanasan sa landas ng demonyo. Samantalang kay Ginoong Shui Jing, wala pa akong landas na sinusundan at nakinig lamang ako. Huminto siya at tinitigan ang lahat. Tinatawag ko siyang guro dahil noong mga linggong yon, itinuro niya sa akin ang paraan ng pagtanaw sa mundo, kung paano makita ang kabuuang larawan. Sinabi niya na ang mga demonyong basta nalang lumalaban ay nagiging pambala lamang at hindi kailanman umaangat. Kung nais kong maging isang tunay na demonyo, kailangan kong kilalanin at sakyan ang kasamaan sa loob ng sangkatauhan, upang makalakad ng malaya. Noon nagsimula ang tunay kong landas, kaya itinuring ko siyang guro, kahit siya mismo'y hindi lubos na naniniwala sa landas na iyon. At pagkatapos, tanong ni Dan Shen, gumaling ako at umalis doon. Noong naging isa na akong pinuno ng 8 emperador, gusto kong pasalamatan siya, ngunit hindi ko na siya natagpuan. Napailing si Zuo Fan. Madalas kong isipin na baka panaginip lang ang lahat, na walang Mirror Moon Cottage o Ginoong Shui Jing. Ngunit ngayon, nakikita kong totoo ang lahat. Hindi ako ang naghanap sa kanya, siya ang kusang lumapit sa akin.
Kumikinang ang mga mata ni Zuo Fan habang nakatitig kay Sword Heart. Ngumiti si Sword Heart. Zuo Fan, nais kang makita ni Ginoong Shui Jing. Sa dati ninyong lugar, alam ko, matigas ang pagtango ni Zuo Fan bago tumalikod sa iba. Pupunta ako sa aking guro. Kung hindi na ako makabalik, ilikas ninyo ang pamilyang Luo at huwag nang makialam sa anumang bagay sa sacred domain. Napasinghap si Dan Qingshen. Sa tingin mo ba ay mapapahamak ka? Sino ang nakakaalam? Kailangan ko munang humarap sa kanya. Napabuntong hininga si Zuo Fan at lumipad patungo sa lugar ng kanyang mga alaala. Sumubok sumunod si Sword Child, ngunit hinarang siya ng dambuhalang anino, si Sword Heart mismo. Napatigil si Sword Child, nanginginig hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa likas na instinktong hindi niya mapigil. Ngumiti si Sword Heart, wala ring saysay kung sasama ka. Si Ginoong Shui Jing, lagi lamang nakikita ang taong nais niyang makita. Ang mga nais siyang hanapin, hindi kailanman nagtatagumpay. Isa akong espada ng ama ko. Hindi ko siya iiwan. Madiin ang tinig ni Sword Child. Tumango si Sword Heart. Ganoon din ako. Ako ang espada ni Ginoong Shui Jing. Pero hindi ko siya pinoprotektahan, hindi niya yun kailangan. Ang gusto ko lang ay pumatay ng kaaway. Naramdaman ni Sword Child ang kakaibang pamilyaridad at panganib mula sa kanya. Dahil pareho tayong walang ginagawa, hayaan nating mag-usap ang ating mga espada. Ngumiti si Sword Heart sa maingat na titig ng bata. Marahil, interesado si Ginoong Shui Jing sa'yo. Baka payagan ka pa niyang bumalik kay Zuo Fan. Pagkasabi nito ay lumipad siya palayo. Mabilis na sumunod si Sword Child. Nanatili ang dalawang panig, kabilang ang 8 eksperto, na nagtititigan na may malamig na mga mata. Ngumiti si Hiyun Shan, nakakaintriga. Ano kaya ang pag-uusapan ni Ginoong Shui Jing at Zuo Fan? Ha. At sinama pa ni Sword Heart ang bata. Mga Ginoo, baka maaari. Magtipon sa bulwagan ng Sacred Mountains. Sanggal ng pulang buhok na matanda. Agad na sumunod ang 7 eksperto at inakay ang lahat ng nasa panig ng Sacred Mountains. Hindi nang ahas magtanong si Hiyun Shan at sumama na lang, alam niyang wala silang laban. Napatigil si Dan Qingshen, sa kanya pinauwi ang pamilyang Luo upang maghintay. Hindi mapakali ang lahat, balisa sa maaaring mangyari kay Zuo Fan. Batay sa sinabi niya, handa na siyang harapin ang pinakamasama mula sa paanyaya ni Shui Jing, at lalo nitong pinabigat ang kanilang pag-aalala. Lagi kayang humarap ni Steward Zuo sa sinumang kaaway sa pamamagitan ng sariling pagkilos. Pero ngayon, siya ang tinatawag. Hindi siya ang pumipili. Sana nga'y nagkakamali lang siya at magiging mabait si Ginoong Shui Jing, napabuntong hininga si Dan Qingshen. Nagtitigan ng iba na may mabibigat na mukha. Sa pagtawid ng kabundukan, inalala ni Zuo Fan ang dati niyang dinaanan hanggang marating ang pamilyar na lambak na may maliit na pavilion. Huminga siya ng malalim at tumango. Natagpuan ko rin, gaya ng dati. Pero bakit noong unay nahanap ko ito, tapos ay hindi ko na muling makita? Whoosh! Pinawi niya ang tabing at pumasok. Magalang na yumuko. Ginoong Shui Jing, dumating ako sa iyong paanyaya. Zuo Fan, napakurap siya, nakilala ang boses. Xing Cheng. Mabilis na tumakbo si Chu Qingcheng, tuwang-tuwang yamakap sa kanya. Dumating ka para hanapin ako? Paano mong nalaman na nandito ako? Hindi ko alam. Dumating ako para kay Ginoong Shui Jing. Yamakap din siya, nakaramdam ng saya, ngunit agad ding kumalma. Ibig sabihin siya ang nagligtas sa iyo. Umiling si Chu Qingcheng, nakakunot ang noo. Hindi ko alam. Nawalan lang ako ng malay sa ika-6 na banal na bundok at paggising ko, nandito na ako. Ibig sabihin siya nga, siya lang ang may ganoong kakayahan. Pero bakit kanya dinala rito? Ano kaya ang dahilan? Namilog ang mga mata ni Zuo Fan. Mag-isa ka rito? Nasaan si Ginoong Shui Jing? Namula si Chu Qingcheng, tinapunan siya ng masamang tingin. Anong ibig mong sabihin? Inaasahan mo bang manirahan ako rito kasama ang ibang lalaki? HMPH. Hindi ganoon, Qingcheng. Ang tinatanong ko lang ay nasaan siya. Wala rito. Isang beses lang siyang nagpakita, tapos nawala na ng ilang buwan. Napailing siya. Zuo Fan, umalis na tayo. Napakakakaiba ng lugar na ito. Kahit saan ako magpunta, hindi ako makalabas. Kakaiba, nataas ang kilay ni Zuo Fan. Paglingon niya sa kanyang dinaanan, nagbago na ang anyo ng paligid. Simetriko, pare-pareho ang lahat.
Wala na ang batong landas na kanyang tinahak. Ilusyon. Pinakawalan niya ang kaliwang mata, nagliyab ng itim na kulog apoy. Umikot at nabaluktot ang hangin. Kayang sunugin ng apocalyptic thunderflame ay ang kahit anong ilusyon, bumuo ng lagusan palabas, at magbigay linaw sa katotohanan.